Again, good morning po sa ating lahat. So, again, yung verse po natin for today is Acts 11. And ang nakuha kong verse po doon is, may nakuha kong verse doon throughout nung binabasa ko siya is yung verse Acts 11 verse 17. And sinabi po doon, so if God gave them the same gift He gave us who believe in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could stand in God's way? Ayan. So, balik tayo dun sa sinasabi ko kanina. So, again, yung context ng Acts 11 is yung mga early church is mostly Jewish or mga Hudyo. And many believers think na yung mga Gentiles is dapat sumunod lang sa mga batas ng mga Jewish or yung mga Hudyo. And si Peter, criticize siya na kumain siya with the Gentiles. So, tapos, itong verse na rin, nung context din ng verse na to is, in-explain ni Peter bakit siya tama and kung ano yung ginagawa ni God during that time. So, yung verse is mula Acts 11, 1 to 18. Ito yung time na yung mga Jewish people is parang kune-question si Peter kung bakit siya kumain kasama ng mga Gentiles. So, kunento ni Peter kung bakit ginawa niya yun or in-explain niya na bakit niya yun ginawa. And sinabi niya na si God binigay niya yung Holy Spirit sa may Gentiles na ito yung exact verse. Ayun. So, kwento ni Peter yung vision niya and si Cornelius na in-explain niya na si God binigay yung Holy Spirit sa Gentiles, like kung paano na-receive ng mga Jewish yung Holy Spirit. And naniwala sila na plano yun ni God and parang pinuri nila si God during that time. And yung main message nung verse na yun is mula 1 to 18 is kumaga sinasabi doon is salvation is for everyone, not just one group. Then after nun, mula Acts 11, 19 to 30, ito naman yung time na maraming ano bang tawag dito? Ayun, kasi persecution nung time na yun, maraming Christians yung parang lumayo or nag-spread out sila na may mga tao na nag-preach lang sa mga Jews pero yung iba nag-preach sa Gentiles sa may Antioch. And maraming Gentiles naniwala kay God during that time. And si Barnabas, tinulungan niya, pinadala doon pala si Barnabas, and then dinala niya rin si Saul or si Paul during that time. Then after nun, yung Antioch became a strong church. Then ito rin yung time na tinawag yung mga tao na Christians. Dito po yung sa verse na yun. And after nun, may dumating na prophet named Agabus. Meron siyang na-predict na famine. And then, yung Antioch Church, nangolekta sila ng pera to help yung mga believers in Judea na nagpapakita na pagmamahal or and unity. And kung saan man sila galing or kung ano man yung pinagmulan nila, parang nagkaroon sila ng unity nung time na yun. So, bakit nga ba sobrang importante ng verse na to? Or ano ba talaga yung message ng verse na to para sa atin ngayong week? Itong message shows na yung salvation ni God is para sa lahat ng tao. Hindi lang para sa mga believers katulad natin. Pwede rin to sa mga non-believers, sa mga taong nasasaktan, sa mga taong hindi alam yung fact na tinatahak na nila ngayon, or yung mga taong
walang paniniwala kay God, or parang iniisip nila na kaya nilang gawin yung lahat, or parang iba yung paniniwala nila. And then dito rin in-explain na parang naging multicultural yung pangyayari during that time, kasi from mostly Jewish yung mga believers, parang dumagdag yung mga Gentiles, tapos sumama na rin yung mga sa Antioch, parang nagsama-sama sila, na parang naging lumawak yung religion or yung paniniwala kay God during that time. And ito rin yung time na inintroduce yung Antioch na as an important center for Christianity. Dito nag-start sa Antioch. And it's also parang pinapakita din to na yung faith natin is nag-lead to acceptance, and then yun nga, unity and generosity during that time. So pinapakita no Acts 11 na si God made clear niya na yung gospel is for everyone. Hindi lang siya, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi lang siya sa mga believers katulad natin. And ito rin dito rin pinakita na yung early church ng mga tao before is hindi lang beyond hindi lang siya doon sa Jewish or sa mga Hudyo lang na nasasakop. Pwede rin pala siya mapunta sa ibang mga tao na wala pang paniniwala or hindi pa tinatanggap si God during that time. Ayun nga. And then, itong verse, pinapakita na yung grace ni God is for everyone. So, si God hindi namimili ng tao based on sa kanyang race or background or yung mga past mistakes na ginawa ng tao na yun. And, wini-welcome niya lahat ng tao na pumupunta sa kanya. And then, si God nag-decide ng kung sino yung mga belong, hindi tayo. Kasi parang may parang yung thinking natin, pag natanggap na natin si Jesus, parang laging superior tayo, or parang naisip natin na dapat Christian ako, dapat higit ako dun sa taong yun. Pero hindi dapat ganun yung thinking natin. So si God nag-decide nun, hindi dapat tayo. Kasi sabi dun, parang they learned the hard way na it was wrong to exclude people na tinanggap na ni God during that time, and we must trust God's decisions rather. And also itong verse nasabi din dito na we must be willing to change. So yung mga paniniwala natin before, hindi naman sa natin yon na kalimutan or ipang walang bahala yung mga natutunan natin before. And siguro may mga old ideas na kailangan na i-let go, kasi si God nung time na yun parang may pinakita sa kanilang bago, na may times na yung thinking natin nagbabago rin dahil sa pagbabago na yun. And following God sometimes mean adjusting our thinking. So yun nga, kailangan natin mag-adjust din. Hindi lang tayo dapat passive, or kailangan kung ano yung natutunan natin, dapat ganun na lang, which is mali nga yun. And then sinasabi din nun sa verse na obedience matter more than comfort. Kasi si Peter, inobeyed niya si God, and kahit sobrang komportable and actually risky, kasi yun nga, parang ginudge si Peter nung time na yun kung bakit kumain siya kasama yung mga Gentiles. And ayun, winwork ni God yung parang winwork ni God yung obedience ni Peter during that time, na parang si God, alam niya yung nasa heart ni Peter nung time na yun. So ganun din dapat tayo. So
we must obey. Then tama nga, obedience matter more. Obedience also comes in a long way. Maraming pwede tayong matutunan sa pagiging obedient natin. And ayun, also itong verse na rin to is nagpapakita na we should encourage more people and not to judge. Kasi nga si Barnabas nung time na yon, in-encourage niya yung mga new believers dun sa Antioch instead of na criticize niya. So we need gusto ni God na mag-build tayo ng mga tao para sa kanya. And lastly, faith should lead to action. So yung church sa Antioch, hindi lang sila naniwala, they help people in need. And doon nagpapakita na yung real faith na natanggap nila or natatanggap natin shows love through our actions. So, ayun yung message nung Acts 11. So, paano nga natin ba i-apply to during this week na paparating? And we can ask ourselves during this time na mayroon bang mga tao na nahihirapan pa rin ba tayo i-accept sila dahil ba yun sa race or sa background nila. And also you can ask yourself also na, have I put limits on who I think God can reach? Ayun, sa tingin ba natin limited lang ba yung mga taong pwede natin malapitan or pwedeng ma-introduce natin kay God, introduce natin si God sa kanila? And also ina-apply din nitong verse na to is willing ba ako magbago para may ipakita sa akin si God na something na new or bago din, na ayun na ba yung way para sabihin na ini-invite tayo ni God na mag-grow, na katulad ng ginawa ni Peter and nung early church dun sa Antioch. So ito lang po yung iiwan ko sa inyo for this week. And naglagay ako ng list dito na what we can do also. So number 1 is we can check our hearts. So ask God to show you if you are judging or excluding anyone, na parang sinasabi sa atin na nung pag ganun, God show me if there is anyone I look down or avoid. Kasi yun nga, si God inaccept yung mga Gentiles. So sino ba naman tayo, mga tao lang na hindi natin alam na kailangan pala sila ni God. Pero yung thinking kasi natin is parang iba doon sa kung ano yung gusto talaga ni God para sa atin. So napapa-hold back tayo or hindi natin nagagawa yung dapat natin gawin kasi hino-hold back tayo nung thinking na yun. And number 2 is we need to welcome someone different. And pwede tayong kumausap ng mga taong yung mga tao na hindi natin nakakausap talaga, like yung parang sobrang ibinala sa atin na to the point na hindi natin sila maintindihan. So we should listen and be kind and be open. And malay mo sa approach mo na yun, may plans pala si God na bakit mo na-meet yung tao na yun or bakit mo siya in-approach. Kasi God welcomes people before they change. And ayun, malaking tulong na rin sa kanila or sa atin din kasi minsan may mga taong dumarating sa atin na sa tingin natin parang hindi naman natin or hindi natin matutulungan yung taong yun, pero hindi naman natin ginawa yung part natin. So we should do our part then
because you never know, yung simple na approach na yun, pwede mo, malaking pagbabago pala yun sa buhay ng taong yun. And also, we need to choose obedience over comfort. And ayun nga, parang kinalabit ka ni God na may pinapagawa siya sa'yo na something na maganda or something na maganda, wag mo siyang i-delay, gawin mo kaagad. And kasi minsan yung yung delay na yun is parang dun nga yung doubt or yung holdback na bakit natin kailangan gawin yun. So, kapag naramdaman mo na yun, ibig sabihin, gawin mo na yung doubt na yun. Ayun na yung parang way na pagsabi ni God na gawin mo kasi may doubt ka. So, we need to send the message. We should offer help also. And we need to speak encouragement na katulad ni Peter na hindi niya naiintindihan lahat pero naging obedient siya. And nalaman niya yung reason kung bakit ginawa yun ni God. And ang ganda nung nangyari during nung time na yun kasi naging obedient si Peter. So, we need to also speak good and not to criticize or not to criticism. And minsan kasi may times na natatempt talaga tayo na mag-judge kasi hindi natin nagigets or parang hindi natin iba yung iba yung thinking natin kasi yun nga, yung mga natutunan natin before parang doon na lang natin na-apply pero we should replace criticism with prayer and replace gossip with encouragement. And kasi minsan itong may mga ganung bagay na kailangan natin na i-work on kasi minsan naapektuhan na rin yung ibang tao. So we should pray on those during that time na nakakaramdam tayo ng mga attendant things na pwede natin maramdaman nun. And also we need to support what God is doing. So, yun nga, we need to encourage someone who is growing in his faith with a kind word, a prayer, or even a practical help. Katulad ng ginawa ni Barnabas na in-encourage niya yung mga tao dun sa Antioch na may plan si God sa kanila. And dapat we should support that kind of things. And also, we need to give generously and lastly, thank God for His grace. And yung give generously and thank God for His grace is more than what words or kung ano man yung ginagawa natin. And minsan yung mga bagay na yun is parang hindi na natin siya parang hindi na natin siya nagagawa or parang na-apply sa iba. Pero we should work on that. Now we should give our thanks and praises to Him na winelcome niya tayo. So we should welcome also people na hindi pa nakakilala sa Kanya or kahit na malayo na sa Kanya, ibalik mo yung tao na yun sa Kanya. Because sabi nga doon, you are included because of grace, not because you earned it. Again, you're included because of grace, not because you earned it. And we should we should give our thanks sa grace na natanggap natin every day, and we should not be complacent, and sana wag natin kalimutan yung grace na lagi nating natatanggap sa pagmamahal ni God sa atin. Ayun, ito po ang aking devotion ngayong umaga. And thank you po sa mga taong Panginoon. Thank you po for this message, Lord God. Lord, thank you for reminding us that your grace will be sufficient palagi, Lord God. Lord, hindi natatapos yung grace mo, Lord God. Lord, itong message na to, Lord God, it give us enlightenment, Lord God, na we should bring more people and not to criticize or judge them, Lord God, pero we should bring them to you, Lord God, kasi may mga tao na sobrang natatakot sila or hindi pa nila alam na
kung gaano mo sila kamahal, Lord God. And minsan, hindi natin sila nadadala, or hindi namin sila nadadala, Lord God, kasi may mga thoughts or things kami na hino-hold back pa. And Lord, alam ko, wino-work out mo yung tao na yun, Lord God. And kami din, Lord God. And Lord, give us the strength to conquer what our plans ahead throughout this week, Lord God. Lord, alam kong gagabayan mo kami, Lord God. Lord, thank you for this day, Lord God. And Lord, thank you also for reminding us na itong mga bagay na to, Lord God, or mga bagay na nararamdaman namin, Lord God, na mga nagpapa-hold back sa amin, Lord God. Alam ko, Lord God, ayun yung way mo para sabihin na gawin namin yung mga bagay na yun, Lord God. And Lord, alam kong hindi mo kami ipapahamak throughout this week, Lord God. And Lord, gabayan nyo rin. Alam kong gagabayan mo rin kami sa mga bagay na gagawin namin throughout this week, Lord God. And Lord, thank you po. And this is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And po, good morning po sa atin lahat. And stay safe always po.